Witnessing is very vital. Saan? To any confrontational, to courtyards, to arguments. Very vital ang witnessing, mga kapatid. There must be, because in an argument, there must be someone to approve or disapprove yung mga sinasabi mo. Tama po ba? Kailangan ng witness to someone. Kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Witnessing can help a person to receive justification to any wrong accusation. Yung iba, natatakot maging witness. Kung gusto mo makalaya ang iba, tulad mo rin na nakalaya dahil sa pag-witness ng ibang tao sa iyo, dapat ganun ka din sa kanila. Amen po ba? Isipin mo na lang, bakit kayo nandito? Bakit kayo nandito? Because God uses someone, a person that makes himself available to witness Jesus to each and every one of us. Pinakilala si Jesus sa atin. Naniwala ka, naranasan mo, kaya ka nandito. Amen po ba? Hindi mo ba pinasasalamatan ng Diyos doon? At dahil nandito ka, ano naman ang gagawin mo? E di ibahagi mo rin dapat kung ano yung natanggap mo. Amen po ba? Can we say amen? Amen. Hallelujah. So, tingnan po natin itong nangyari dito. In John chapter 4, verse 28 to 29, mahaba po ito eh. Pero ito po yung kwento ng isang Samaritanang babae na nung nag-igib si Jesus doon sa well, sa balon, ang Hudyo at Samaritano, hindi po yan, lalo na ang Hudyo, hindi po yan nakikipag-usap sa mga Samaritano. Kasi mga Samaritano, mga pagan po yan eh. Ang Hudyo, masyadong banal ang tingin nila eh. Reliyosong-reliyoso. Ayaw nilang kausap ang mga Samaritans. Nung nakaupo si Jesus doon sa well, dumating ngayon tanghali, lumabas yung babae para magigib. Samaritana ito, yung babae. Bakit tanghali? Kasi nga, walang tao doon sa pinag-iigiban. Nahihiya yung mga Samaritano doon sa mga Hudyo. Pag nakita nilang walang mga Hudyo doon sa well, that's the only time na sila naman ang lalabas at doon mag-iigib. Natagpuan niya si Jesus. Tapos sabi ni Jesus, may tubig ka ba yan? Sabi nung babae, Allah, bakit mo ko kinakausap? Hudyo ka at ako'y Samaritana. Sabi niya, kung nalalaman mo lamang kung sino itong kausap mo, manghihingi ka sa akin ng tubig na buhay na walang hanggan. Hallelujah. Nabasa niyo po ba ito? I want you to meditate that in John chapter 4, no? So, sabi niya, isama mo ang asawa mo, sabi ni Jesus, habang kinakausap niya. Sabi ng babae, wala akong asawa. Sabi ni Jesus, tama ka. Kasi 5 na ang naging asawa mo. At yung kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. Ay, grabe, no? Sabi, pambihira ito. Ikaw yata yung Messiah. Kaya anong ginawa ng babae? Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, come, sabi niya, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? They came out of the town and made their way towards him. Hallelujah. Iniwan niya ang kanyang banga. Bakit? Nanakbo na siya at gusto niya kagad ibalita, maging witness siya sa mga kapwa niya, Samaritano. Kung si Jesus, dahil tradisyon ng Hudyo, hindi makipag-usap sa Samaritano, kung sinunod ni Jesus yun, may maliligtas kayang Samaritan? Wala eh.
Amen po ba? Yung sinasabi ni Pastor Lucky last Sunday that it's not about our religion. It's about all the goodness of God. Sabi niya, come see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? Kasi minsan pagka nag-approach, ano bang religion mo? Si Jesus, inalis niya yon, yung barrier between the Jew and the Samaritan. Anong naging resulta? Yung babae, grabe, sobrang tuwa niya. Amen? Kaya kung sino ba yung nakakasalamuha natin, maging anuman ang katayuan niya sa buhay, huwag mong isipin yon. Ang mahalaga ay ma-reach out mo yung taong yon. That's the heart of Jesus. Amen po ba? Hallelujah. Anong ginawa? Ayun, nanakbo. Pinamalita, excited. Bakit? Wala siyang narinig na panunumbat ni Jesus. Ikaw, babae ka, Samaritana ka, malandi ka. Lima na yung anak mo. Ay, lima na yung asawa mo. At yung kinakasama mo ngayon, di mo pa nga asawa eh. Walang ganun no? Kaya tuwan-tuwa yung babae. And number one pointer natin is bearing personal testimony. Hallelujah. Kapag naranasan mo kasi, katulad ng babae, wala siyang naranasang pangungutya, hindi mahirap ibahagi ang Panginoong Hesukristo. At kapag ikaw ay nagbabahagi, huwag mo dapat isipin kung anong reliyon, anong pagkatao ng taong ito. Mag-focus ka sa tunay na naranasan mo. Amen po ba? Ano ang nangyari? Mga kapatid, ano ang naganap sa iyo nung naranasan mo si Jesus? I have friends who are Muslims. My best friend is a Jehovah's Witness. Best friend ko po yun. Jehovah's Witnesses sila. Kaibigan ni Mean, sa harap ng bahay namin ay isang Sabadista. Dahil sila yung nag-service ng Sabado. Sabadista. I don't care. Jehovah's Witness ka? I don't care. Let's talk about our common denominator. What is the common denominator? The goodness of God. Alam mo, pagka ikaw ay may kaibigan, ka-office mate mo, sino mga nagtatrabaho rito? Doon sa circle of friends mo sa opisina, mga kapatid, pagka kayo nagkakausap-usap, huwag niyong babanggitin niyo, ay kami, grabe. Basta kami nagpupuri. Basta kami ganito, ay kami, pag nagdasal, grabe, nagpapatira pa kami. Huwag niyo nang ganunin. Ang lagi niyong sasabihin ay yung karanasan ninyo sa Panginoon. Paano ka napaniwala ng Panginoong Hesukristo? Amen po ba? At kapag ka ganun po ang ginawa mo, nagawa mo, ang tungkulin mo bilang witness. Kaya nga po lagi ko sinasabi kanina, hindi ko pagsasawaan ang anumang bagay na naranasan kong totoong-totoo sa Diyos. Kasi sabi ko sa kanya noon patay na si Monique Hindi ko nga nailagay yun na nasabi kong namatay na siya first operation. Sabi ko, kung talagang totoong Diyos ka, buhayin mo yung anak ko. Dadalhin na siya sa morgue, gumalaw bigla. O dahil ayaw niyong pakinggan yun, pipigilan ko na yung sarili ko. I don't care if you're interested to my story or not, but I am willing to tell the truth to every people. Bakit? Kasi hindi natin alam kung anong nararanasan ng isang tao kaharap mo sa oras na yon. Baka wala na rin siyang pag-asa. Baka nararanasan niya rin yung naranasan mo. Pero
bigla na lang siyang nagkaroon ng pag-asa nung narinig niya yung testimony mo. Amen po ba? May nagbebenta sa amin ng lupa at bahay diyan sa Bankerts. Kristiyano siya. Binibenta sa amin yung lupa at bahay niya. Mayaman sila dati. Hanggang ngayon, ganda ng bahay, ang laki. Mansion. Pero wala na, namatay yung asawa niya, may diabetic siya, namamagana yung paa niya, hindi na siya makalakad. Puputulan na yung kanyang paa. And then we went to their home, and I asked her, anong gusto mo? Pera o kagalingan? Sabi niya, siyempre kagalingan, pastor. Pero kailangan ko kasing ipatignan na yung aking mga paa, ay puputulan na siya eh. So, I started sharing Monica's life. Naniniwala ka ba sa oras na ito? Sabi ko sa kanya, na kaya ka pa rin pagalingin ng Panginoon? Sabi niya, opo, pastor, o ipag-pray kita. Ipinanalangin po namin siya ngayon. After 2 or 3 weeks, no? Wala kaming contact kasi wala kaming mahanap na pera eh. Pambili doon sa property niya. Kasi nangako ako, gustong-gusto namin yung bahay. Wala kaming pera. Hindi naman ako pinahiram ni Buddha. So wala kaming pera. Sabi niya, tumawag uli. Sabi niya, pastor, ano na po? Kasi kailangan ko po yung pera. Sabi ko, puntahan natin. Pinuntahan namin ngayon uli sa bahay. Pagpunta namin, siya na ang sumalubong sa amin. Tama ba yan? Naglalakad na. At hindi po siya inoperahan. Hello? Naglalakad na siya. Pastor, sige na, kasi kailangan ko naman yung pera, pambibigay ko sa anak ko. 2 yung anak niya, no? 3 ba? 3, hati-hatiin niya yung pera. Yung ibabayad namin para doon sa 3 anak. Kasi nga, wala, talagang hirap na raw sila. Pero hindi niya na-appreciate at napapansin, siya ay naglalakad na. At ibang-iba na yung itsura niya nung una naming nakita kasi wala na, talagang hopeless na siya nun eh. Hopeless na talaga. Pero nung nakita namin siya, maaliwalas. Maganda damit niya, maganda, nakakalakad na siya. Nawala na yung pamamaga. And then, last week, tumawag uli, pastor, ano na? Sa isip-isip ko, Lord, mukhang ayaw mong magbayad kami. Baka hihipuin mo na lang siya kasi gumaling siya nung ipinanalangin ko. Baka isang araw tatawag, pastor, sa inyo na lang yung property, pinagaling na ako ni Lord. Pwede ba yun mangyari? Pwede, no? Kasi gusto talaga namin yung property eh. Wala lang kami pera. Hindi natuloy yung mga transaksyon namin eh. Kasi kinorap. Amen? So, bearing personal testimony, mga kapatid, lahat ng bagay kailangan simulan mo kay Jesus. Sapagkat si Jesus po ang magsisilbing susi para ikaw ay makapasok at mapabilang sa kaharian ng Diyos. Apart from me, you can do nothing, sabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya kapag ka si Jesus ay we bear the testimony that we have through Jesus and we share it to others, mga kapatid, nagbibigay ka ng pag-asa sa iba na merong susi, inaabot mo sa kanila para sila rin ay makapasok sa kaharian ng langit. And once na sila ay nakapasok, mga kapatid, just like what's happening to Rafael right now,
siguro kung hindi sinairan ni Pastor Lucky yan, wala siya rito. And look at him right now. Kaya, understand the testimony that you have. Anong ginagawa ninyo, mga Kristiyano? Ang sarap lang umupo. Nag-enjoy tayo ng Wednesday, ng Saturday, ng Sunday. Pagdating ng oras na Lunes, Martes, hindi natin ina-attempt iabot sa iba ang susi, which is Jesus Christ. Minsan, nagagalit pa yung misis ko kasi ultimo tindera, pinagseselosan niya eh. Hindi niya alam na maging sino man ang nasa harapan ko, ang nasa isip ko, kailangan nito ng susi. Ito, mga teacher kayo nandito, ang dami niyong estudyante. Ilang subject yan, ilang sections yan. We remember when we are in Malabon. Kasama ka ba doon? Nagpunta tayo Malabon? Sino rito nakasama namin sa Malabon? Na halos maubos ang boses namin because we have to go room to room, sharing the gospel. Ang dami sa isang classroom, mga 50, 60 sila. And we are sharing the gospel. Sa tingin ninyo, walang nangyari doon? Hindi ito tungkol sa amin. Ang farmer, wala lang gagawin kundi, ano sabi niya? Maghapong magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Ano yung tinatanim niya? Butil! At habang itinatanim niya yon, nakakasiguro ba siya na yung butil na kanyang itinanim ay mabubuhay? Diyos na po ang bahala doon. Pero ikaw, ginawa mo yung paraan mo na ikaw maghapong nakayuko doon, pinagtitiisan ng init at lamig ng araw, ulan, sige lang. Bakit? Meron kang itinanim. Itinatanim po natin sa buhay ng mga tao ang bawat butil sapagkat ito po ay magiging susi nila sa pagpasok sa kaharian ng langit. Amen po ba? Hello? Sino na siya challenge ngayon? Hindi ba kayo nagsisisi minsan yung dadalaw kayo sa patay? Nakakilala ninyo? Pagtingin ninyong ganyan, pambihira. Hindi ko yata nasyahiran to. Pambihira. Tinitignan mo yung tsura. Sayang. Hindi ba mas maganda yung pagtingin mo doon sa bangkay? Confident ka, hindi ka na malulungkot eh. Bakit? Tinaniman ko yan. Alam ko may susi si Jesus nasa kanya. Amen? Every day. Iba-iba. Ano bang ginagawa natin ngayon? Sa pattern kasi ng world, late na ako. Pag-isig sa umaga ko, late na ako. Kailangan kumain. Nakafocus tayo sa trabaho natin, sa function natin, sa role natin. Hindi natin tinitignan yung ating purpose. Ano sa tingin niyo ang purpose niyo rito? Isinilang ka para mag-aral ng 6 na taon, 4 na taon, 4 na taon, magtatrabaho ka, mag-aasawa ka, tatanda ka. Yun ba yung purpose mo lang? No! God created man after His own image and likeness. Upang ang langit ay madala sa lupa. Tayo po ang instrumento ng Diyos, dala-dala natin ang langit para ang iba naman ay makaranas ng kalangitan. That's the purpose. Pero ang hirap po natin siyang ibahagi. Why? Because we are more focused on the pattern of this world.
Mas mahalaga sa atin ang itsura natin. Mas mahalaga sa atin ang galing natin magsalita. Mas mahalaga sa atin ang laman ng bulsa. We focus on those things rather than your purpose. Sabi ng Lord, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sabi niya, and all these things shall be added unto you. Unahin mo siya, ibahagi mo siya sa iba, bahala ang Diyos sa'yo. Habang hinahabol mo ang pattern of this world, mapapagod ka. Mapapagod ka, madidismaya ka, masasaktan ka, kasi yung expectation mo hindi mo na-achieve. Amen? Meron po ba tayong natututunan sa gabing ito? In Acts chapter 1 verse 8, ang buti ng Panginoon eh. Sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Tama na si Jesus ang susi para mabuksan, para maalis yung gap between God and man. Pero hindi po doon nagtatapos yun. Binigyan niya pa po tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan para ano? Para ikaw po ay matuto, bumalik ka sa orihinal na pag-iisip, malaman mo ang iyong purpose sa buhay, hindi para habulin ng pattern of this world. Knowledge is power. Amen po ba? Iba na rin po talaga ang may alam. Bakit? Kapag kaalam mo, ikaw po ay tinuruan ng Banal na Espiritu, ano ang unang-unang meron sa taong alam ang kanyang ginagawa? Confidence. Amen. Bakit? Kasi alam niya na eh. Meron mang kaguluhan, alam niya na ang kasunod niyan. Alam niya na merong mangyayaring mas maganda. Hindi siya magpapanik. That's how important the Holy Spirit in our lives. Amen? Mga kapatid. Hallelujah. Number 2, sabi niya, being a representative of God. Sabi nga ni Pastor Lucky, lahat ng tao walang inasam kundi kapangyarihan. Do you believe that? Kita mo ang tao. Sino rito ang may ayaw ng pera? Bakit ka umaasam ng pera? Because you are longing for power. Can you have power without money? Kaya nga matindi yung corruption sa atin eh. Miski na matinong tao na babayaran. Dahil kung ikaw powerful ka, bakit ka powerful? Mayaman ka eh, marami kang pera. Kita mo yung mga congressman ngayon, mga walang mukha, mga walang, ay nako, walang mga paninindigan. Bakit? Tapalan ka ba naman ng milyon-milyon eh? Pipirma ka lang. O pirma ka lang impeachment. Ay hindi. Bakit may impeachment? O ito 50 million. Ay kanina pa, dapat binigay mo na sa akin kanina pa. Biri mo, one congressman. They can pay as much as 50 million. Pirma lang. Ang isip ng tao, ay hindi ko nakikitain to habang buhay ko. Kailan ko pa to kitain? Amen? Ha? Yun ang tinitignan natin eh. Nakakalimutan natin that we are a representative of God here on earth. A representative of
The district lang ang isip nila eh. Hallelujah. Kaya nga po, isuot mo daw yung belt of truth. Eh, ano yung belt of truth? Ang belt of truth, ito po yung mga naranasan mo sa Panginoon na totoo. Lagi mong isusuot yan para hindi ka panghinaan ng kalooban. Darating ang mga bagay na magsasabi sa iyo, hindi, mali ang naranasan mo, pero ikaw hindi, naranasan ko talaga to eh. Panghawakan mo yun. Hallelujah. Yung breastplate. Bakit kailangan ng breastplate? Ngayon, ang sinusuot yung Kevlar. Para pag tinamaan ka ng bala, hindi ka basta kasi may bulletproof ka eh. Bakit? Kasi sa mundong ito, mga kapatid, maraming talagang titira sa'yo. Masasakit na salita. Pero dapat tatagan mo ang iyong dibdib. Panindigan mo ang buhay na naranasan mo sa Panginoon. Yung sandal of peace. Ibig sabihin yung sandal of peace, that is the stability as a witness. Foundation mo po yun. Hindi ka basta aayaw. Dahil habang nagwi-witness ka, marami po tayong maapakang tao. Maraming paniniwala ang masisira. Pero panindigan mo, tayuan mo yan. Yan ang sandal of peace. Shield of faith, magtiwala ka na pinili ka ng Panginoon to reveal Himself. Hello? You are the very representative of God. That is your shield of faith. Yung helmet of salvation. Yung helmet of salvation, huwag ka basta-basta maniniwala. Ibase mo ito sa personal na karanasan mo sa Panginoon. Amen? Di ba, ang sabi kay Jesus, sige nga, gawin mo nga tinapay yung bato. Sige nga, tumalon ka. May mga anghel namang sasalo sa'yo. Napaniwala po ba si Jesus? Because Jesus is wearing the helmet of salvation. Hindi siya basta-basta maniniwala. Kasi meron siyang karanasan personal sa kanyang Ama. A sword of the Spirit. Ano daw gagawin natin? Abay, pagtatagain mo sila. Amen? Para saan ba yung sword? Di ba pantaga? Anong ipantataga mo? Salita ng Diyos. Amen? Saan ba siya ikinumpara? Double-edged sword. The Word of God. Amen? Pagtatagain mo, nakaw. Tatablan yan. That is how a representative of God should work. Amen po ba? Sabi ng 1 Chronicles chapter 16 verse 8 to 12, give praise to the Lord. Ano sabi? Pakibasa nyo nga, give praise to the Lord. Proclaim His name. Remember the wonders He has done. His miracles and the judgments He pronounced. Yan ang puso ko, mga kapatid. Maski na anong hirap, isipin mo, pag sumuko ka, ano pa mapapala mo? Masasatisfy mo lang yung sarili mo. Sasabihin mo, less stress. Di ba mas stressful pag nasa world ka? Because you keep on competing to each other. Pinag-usapan nga namin yan sa men's fellowship eh. Sa panahon ngayon, ang mag-asawa, nagko-compete na. Si Lord na lang isipin mo. Wala namang mapapala. Kapag ka sumuko ka,
In Acts chapter 22, verse 14 to 15, then he said, the God of our ancestors have chosen you to know His will. Sino rito ang pinili? Tatatlo lang ang confident na sila'y pinili. Sino rito ang pinili? Hindi pa kayo tatakutin. Ay, nako mga kapatid, hindi po lahat ay pinili. Isipin niyo po ito. Nung ako po'y first year college, nagkaroon ng basketball tryout sa PUP. We were about 150 who joined the tryout. Nakailang tapyas po yun. And the remaining 15 players was chosen to represent the civil engineering. And your pastor is one of them. Hindi ba isang pribilehiyo yun? Kasi dinami-dami ng tao, kayo at ako ay pinili ng Panginoon. Para ano? To become a representative. We are wearing the uniform. 15 of us playing. The rest of our schoolmates are cheering to us. What a privilege that moment. Pag nakakashoot na ako, Gatan! 3 points! I love you, Gatan! Selos ng isa. Mapipigilan ko ba yun? Gets nyo mga kapatid? Tapos, upo lang tayo dyan, parang wala lang. Enjoy lang tayo. Paglabas dito, pattern of this world pa rin. Wala lang, yun ang sinusunod natin. Hindi ba paglabas mo rito, you are confident, hello? I am chosen by God. Para ano? Then he said, the God of our ancestors has chosen you to know His will and to see the righteous one and to hear words from His mouth. You will be His. You will be His to all of what you have seen and heard. And now what are you waiting for? Get up. Baptize and wash your sins away, calling on His name. Ay, nako. Kung nauunawaan mo lang kung sino ka eh. Nakala lang kasi natin, ay, religion lang yan. Born again sila, religion nila. I was invited here. Shh! Nasa sinapupunan ka pa lang, sabi ng Biblia. Alam na ng Diyos kung ano ang purpose mo. Kaya hindi ito nagkataon na nandito kayo. Hindi nagkataon na kayo'y nandyan just because birthday ni Monica, nandito kayo. No. It's not about us. It's not about her. It's about God. Amen. Pinili ka. Sabi mo sa atin, pinili ka. Miski ang pangit mo. Miski masama ugali mo. Miski ganyan ka. Hindi, si Erwin lang yan. Tsamba lang yan. Nakakita mo, Erwin, Charmaine, ang nandito ay sino yung kapatid mo? Si Charito, si Cha. Pero bakit kayo nandito? Kayo ang nanatili, si Cha, wala. Para kayong pusa, iniwan lang dito. Pero kayo nagpapatuloy. Kayo pala ang pinili ng Panginoon. Amen. O, taga Kogyo. Kanina galing ako doon sa Wilcon doon sa Kogyo. Layo.
Lagpas pa pala kayo doon. Tapos ngayon, uuwi ka pa doon. Ayun, si Kogyo girl, oh. Dalawa kayo, Kogyo, babae pa man din. Pero present sila lagi. Amen? Ay, naku. Oh, number 3, living a life that reflects your faith. Sabi mo, live a life that reflects your faith. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. It is not about us, but about glorifying God, our Father. Tandaan natin, nilalang ka para sa kanyang kalwalatian, para maranasan din naman ng iba ang kalwalatian ng Diyos. Kasi kailangan po ma-restore back po sila ang bawat tao. Tandaan po natin, sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4, for this, sabi, this is good and pleases God our Savior. Ano sabi sa verse 4? Ano ang puso ng Diyos? Pipiliin niya lang ba ang ililigtas? Gusto niya all. Talagang si Aston yun. Ulitin mo nga, Aston. Ano daw, Aston? Oh. Ganda ng boses talaga. All. Alam mo si Aston, no? Isa pa nga. Oh. Ganda, no? All. Parang palakalang sa bukid, eh. All. All. Amen? Maski na sinong tao gusto ng Diyos, maligtas. Ayun ako, walang sisinuhin. Maski yung kagalit mo. Sabi ko kanina kay Pastor Lucky, bakit may ganun tao, no? Yung wala namang ginagawa sa'yo pero nakakasuray mo ka. Totoo. Nung college kami, susuklay kaming gano'n, no? Sabi nung katabi ko, pare, itabi mo nga yung mukha mo. Bakit? Natatayo pag nakikita ko yung mukha mo, eh. Ako, lukol. Ba't may gano'n, no? Talagang nakaka-bad trip yung wala namang ginagawa sa'yo. Pero bad trip, oh, pare, bad trip talaga, pare. Pero isipin mo to, yung kinababad tripan mo, gusto rin ng Diyos maligtas. Amen? Who wants all people to be saved and to come, ano daw? To a knowledge of the truth. Eh, sino magtuturo nun? Eh, di yung nakatanggap din ng katotohanan. Eh, sino yon? Sino yon? Sabihin mo, ako yon! Mag-iisip ka, ako ba yon? Kaya lahat ng gawin natin, it is not about us. O James chapter 2, verse 14 to 17, what good it is, my brothers and sisters, if someone claims to have faith, but has no deeds, can such faith save them? Di ba yung ibang manampalataya ka lang kay Jesus, ligtas ka na. Ikaw wala ka namang kalakip na gawa. Hindi po yan katanggap-tanggap. Amen po ba? Yung Samaritan woman, nanghingi si Jesus ng tubig, binigyan ba agad ni Jesus ng spiritual life? Hindi pa. Binigyan niya muna talaga ng physical na tubig. Amen? Hindi yung pagka ikaw, nagugutom na yung tao, sasabihin mo pa, I'll pray for you. Bigyan mo muna ng tinapay. May manguyaman lang siya. Baka ang tingin na sa'yo mamaya ay, ikaw na si Jesus. Dahil sa gutom niya, hilong-hilo na. Jesus, ikaw ba yan?
Bigyan mo muna na isang hopya o kumain ka muna o uminom ka muna. O saka mo ngayon ipagpanalangin. Naunawaan niyo po ba? O tuloy lang natin, James chapter 2 verse 18. O pinakadulo, doon na tayo sa dulo. Verse 26. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Sino rito naka-encounter na kay Jesus? So ano dapat kailangan gawin? Ipakita mo po ito sa pamamagitan ng gawa, hindi ngawa. Sabihin mo, gawa. Gawa. Hindi ngawa. Ngawa lang, ngawa eh. Amen? Kaya sabi niya, pag ready na kayo, Matthew 28, ano sabi niya? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Is there really power in witnessing? Yes. That is why we are here today. Amen po ba? Ha? May kapangyarihan ba ang witnessing? Meron. Kaya nga tayo nandito ngayon eh. Amen? May ginamit ang Diyos sa atin. Kaya tayo nandito ngayon. Pangalawa, use this power to reach out to others. Maybe they need you right this moment. Amen? Hey, start sharing Jesus to everyone. Number 3, and we will close in this. Witnessing is the proof, extension of your love and faith to God towards other people. Amen? Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, mga kapatid, kinakailangan ibahagi mo ang Diyos sa kanila, sa ibang tao, sapagkat ito po ang pruweba na ikaw ay nagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Amen?